somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mangangakong magje-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Sa usapin ng West Philippine Sea, tameme kung ilarawan ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela si Vice President Sara Duterte at ang ama nitong si FPRRD huwag umanong tularan ang hindi pagtugon sa incursions ng Chinese Coast Guard. For the record, we do not want war with China. China is a good friend. Sa nakaraang administrasyon, downplayed at limited umano ang reported aggression sa West Philippine Sea. From 2016 to 2022, 3 insidente lamang ang naisa publiko nung nakaraang administrasyon. The first one, of course, was the FB Jimber incident. No? At hindi gobyerno ang nagsapubliko nito. Mga mangingisdang Pilipino mismo ang pumunta sa mga media reporters para ilahad ang kanilang na-experience dito sa pambabangga ng China. No? And ang sabi nga nila, they were left to die. When that news reached to Malacanang, it was downplayed by the government. Kaya ngayon, pinabulaanan ni Tariela ang kritisismong provocative ang taktika nilang i-report ang anumang galaw ng China within the Philippines' exclusive economic zone. Ang importansya raw ng transparency, awareness drive na may bansa gaya ng China na walang respeto sa international law. Dagdag pa ni Tariela, dapat tigilan na ang pagdawit sa Estados Unidos sa territorial dispute ng Pilipinas dahil kahit sino pa man ang umupong US President, walang kinikilalang world power ang China. Ang usapin ng West Philippine Sea goes beyond politics, goes beyond social needs. Ang issue natin dito that is being challenged here is our identity as Filipinos. Ilang beses ko nang sinabi, ang ating kalayaan, ang independence natin, utang natin itong lahat sa ating mga bayaning Pilipino na nagpwis ng buhay dito. If we're going to remind Filipinos about our historical past, about our sovereignty and fight for independence, naiintindihan ito ng ordinaryong Pilipino.